Pala si Raisa Sampaga and ako po ay 17 years old at inimbitahan po ako dito ng aking tito na si Ariel Sampaga. At paano po ako na-invite is inimbitahan niya po ako dito. At yung story ko po, dati din po akong youth leader dun po sa simbahan dun sa amin. Tapos meron po yun, isang beses lang po yun sa isang taon na kakausap ka ng isang pare, tapos aaminin mo po dun yung mga kasalanan mo, tapos bibigyan ka niya ng parang gano'n, magdasal ka ng tatlong Aba Ginoong Maria, dalawang Ama Namin, parang ganyan po. Tapos pupunta ka dun sa parang maliit na tapos dun ka po ng yun nga po yung sinabi niya na dasalin mo yun, ganyan ganon. Tapos akala ko po nun pag ganon is wala na po akong kasalanan. Parang ganun po yung dun dati sa simbahan na yun. Ganun po. And nung nalaman ko po yung dito sa Bible na dun ko po na-realize na lahat po pala ng ginagawa ko dun dati is mali po talaga. Kasi yun nga po yung sinabi na inako na lahat ni God yung mga kasalanan mo simula nung napako siya sa krus. Yung napako siya sa krus, yung gamit yung dugo niya, kaya wala ka na pong kasalanan nun. Yung ganun po. Tapos yun nga po, meron palang tatlong heaven, yung the heavenly, yung ganyan po, yung the kingdom of God, the kingdom of, yun nga po yung tatlong langit. And para po makapasok ka sa kingdom of God is kailangan mong maging born again. At para maging born again is kailangan mo ng malinis na puso. Yun nga po, yung sa day 3 po yata yun na sinabi po ni Sir Kem na mag-meditate ka ng mga kasalanan mo. Yan, ganyan. Para, yun nga, yung sinabi mo, mag-meditate ka ng mga kasalanan mo. Siyasatin mo yung puso mo kung ano ba yung mga kasalanan mo para po maging handa ka, maintindihan mo yung masasabihin niya pa po bukas na. Yun nga po, para luminis yung puso is kailangan dugo ni God, which is, yun nga, luminis na kasi matagal na palang malinis yung puso ko kasi dahil po sa dugo ni God. And yun nga po, ang dami ko pong na-realize dun sa sinabi po ni Sir Kem. At yung verse po na tumatak po sa akin is yung sa Isaiah chapter 53 verse 5. Yun nga po yung sa chapter 53 verse 5 na ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan, ipinato sa kanya ang parusa, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Yun nga po yung sinasabi dun na kaya tayo gumaling dahil po sa kanyang dugo. At wait lang. Yan po talaga yung tumatak sa akin na verse kasi grabe po pala yung sakripisyo niya noon. Grabe po yung binubugbog po siya, yung ganyan na dahil sa mga kasalanan natin ay kailangan ginawa yun kay God para yun nga po, grabe po pala yung sa kanya noon. Grabe po yung sinakripisyo niya para sa mga kasalanan natin. Inako niya po lahat yon para po mawala yung kasalanan natin at maging malinis po yung puso natin. And yun nga po pero kahit ganun po is mahal po tayo ni God, at yun nga po sinabi po ni Sir Kem na hindi po siya galit sa tao, kundi galit po siya sa kasalanan. Yun po. And my desire po is, yun nga, maimbitahan ko po yung mga kapatid ko, magulang ko,
Yun nga po para maimbitahan ko po yung mga magulang ko dito, yung mga kapatid ko para po, malaman din nila kung tama ba yung ginagawa nila na ganyan, and para po makasama ko sila doon sa paraiso na lahat po kami magkakasama. Para po lahat kami magkakasama hanggang dun sa dulo. Yun lang po.